What's up mga technician? Pabalikan DIY pa rin technician sa mga hindi pa nagsusubscribe guys. So subscribe na kayo. Click na notification bell button. Click na flash nyo rin na mga videos. So yun guys, magre-review tayo ng U22L UV curing lamp. So ito guys ay merong 20 seconds na shutdown. At makita nyo, wala namang special dyan kasi ano lang naman siya guys, ultraviolet na LED. Ayan. So eto guys, ginagamit to para sa mga UV liquid din, pang solder mask or basta kahit na anong UV mask guys. So dito ko siya ginagamit at hindi ko na guys para ipakita sa inyo kung paano ito. Hindi sa video na naman mas maganda ito pakita So gamitin natin itong green. Lagay natin siya sa lagay natin siya ilalagay. Ito guys, dito natin siya lagay. Hindi, gamitan natin ng ibang kulay. Puti. Gamitan natin puti. So ayan guys, ang kailangan lang naman dito konting-konti lang pagka mag-aano kayo. So wala namang special dito guys, ano lang to, pang isolated lang to sa board. Oy, konti lang, konting-konti lang. Kulang tayo konti. Takpan na agad natin to para hindi lumabas. Tapos lalagay natin siya, kunyari gusto nyo i-isolate. Kunyari tinanggal nyo to, tapos gusto nyo ito, kunyari ito, yan. Ayaw nyo to na lalagyan ng solda. So ayan, lalagyan nyo siya ng ganyan. So ngayon, basa pa yan guys. Nakita nyo guys, basa pa yan. Ayan. So ayaw nyo malagyan to ng sa solda, syempre gamitan kayo ng ganito, tapos pinitin lang to guys. So automatic naman siya mamamatay within 20 seconds kasi may nakasulat naman dyan guys, 20 seconds. So ayan, namatay na siya. Ngayon kung nakita nyo guys, cure na siya. Pero hindi pa siya fully cure. Okay guys, so kailangan nyo pa ilawan. Ayan. Pero yan lang yung idea ko na pinapakita sa inyo, na kung gusto nyo na kunyari ito, iaangat nyo tong capacitor, ayaw nyo idikit dun sa may trace, kasi may pagdidikitan kayo ng capacitor na yan. So pwede nyo gawin yon, tapos ililipat nyo yung trace ng capacitor na yan, ganon. So isang trace yung nakalipat, tapos isang trace nakadikit. So gamit kayo ng ganito, UV mask. Ayan. So bakit ko guys pinakita sa inyo to? Kasi gusto ko ipakita sa inyo ang loob nito. So ayan siya guys, input 5 volts, tapos maximum niya is 500 milliamps. Output niya syempre 3.7 volts at 800 milliamps. So battery capacity 600 milliamps. Wala naman yan guys, walang tag dito, walang special dito. So buksan natin. Bali lang siya, saglit na review lang, tapos tear down. So bale eto guys, may kamahalan to kasi yung case niya ay CNC. Pagka ang isang bagay ginawa ng CNC, so
So, makita niyo yung pagkakaano niya ng CNC guys, ayun no, yung dinaanan ng bits. Ayan. So, ganyan ang itsura niyan pagka CNC. Kaya mahal siya. So, ito yung battery niya. Yep, tama. Battery niya is 600 milliamps. Galing no, may isolation. Ang gamit niya is yung filter ng exhaust fan para sa fume extractor. So, ayun lang yung loob niya. 1 watt ata to guys. Yung LED na gamit dito, ayun o. 1 watt lang yan guys na LED na ultraviolet. Akala ko ang gamit nila rito yung Cree na LED. Kasi kung Cree na LED, mas maganda yun versus sa ganitong klaseng LED. Ayan, 1 watt na LED. So, ayan siya guys. Ito yung itsura niya. Alisin muna natin guys yung battery. Ayan. Para kung may mapoke man tayo na metal dito, ayan, hindi siya mag-short. So, ito lang pala yung laman niya. So, tignan natin kung may alam ako dito sa mga nandito. So ito type C syempre. USB type C, convert. Saan papunta yung type C niya? Ito yung input. Tumahan siya dito. Papunta rito. Wala tayong pangturo. Mas maganda may panturo. Ito na lang panturo natin guys. So, ito yung input niya. Tama pa. Ayan o. So, tingnan natin yung... Yep, ito yung input niya guys. Itong dalawang bilog na to. So, papunta siya dito. Dumaan siya dito sa may 0.5 ohms. Ayan. So, yun guys. Para kitang-kita niya. Ito siya. Ito. Dumaan siya dito. So, may pinuntahan siya dito. Tapos, ito yung IC na to. 57DA. Ano to guys? TP4057 na IC. Bali, ang kapatid niyan, ito. Saktong-sakto yung pagkakakuha ko nito. So, ito kasi is TP4056 module. Ayan o. TP40. I mean, wala siyang TP pero 4056 siya. Ito naman is 4057. So, ito yung brother niya. Tapos, ito yung tag dito. Hindi, ito yung pinaka-mother. Tapos, ito yung pinaka-baby. Yun na lang para mas mabilis. So, ayan. So, bale, alam ko kung yung ganitong IC, guys. Kasi naka-code name lang naman niya yan. So, alam ko yung mga output niyan, guys. So, yung itong papunta rito, sigurado yung papunta yan dito. Oh, dalawa pala yung ano rito. LED. Dalawa yan, guys, sa isang package. So, ito, papunta yan dito. Tapos, meron ditong isa na papunta rin dito. So, yung nasa gitna yata yung papunta doon. Tingnan natin. So, ito muna. Tingnan natin kung saan papunta to. O, diba? Ayun o. So, ayan, papunta doon sa may, LED, ayun o. So, yung nasa gitna. Ito yun. So, ito yung papunta doon sa LED. O, tama ako, guys. Ayun o. So, bali, itong R9, ano to, guys? Sigurado. Wait lang, ayan. So, itong R9, yung program para sa current nito, current output.
So, depende yung current na ibibigay dito sa my battery. Tapos ito. So, ito guys, 5350A7A. So, ito guys, ano to? Tag dito. Low voltage protection. Ayan. Low voltage protection para sa battery. Kasi ito guys is high voltage. May ano to, may cut off to ng high voltage eh. So, hindi niya i-charge yung battery ng up to 5 volts. So, i-charge niya lang up to 4.2 volts. So, ang mangyayari, ito siya. Ito yung magka-cut off ng battery ng low voltage or under voltage. So, ito guys, naka-tied or ano yan dito? Tag dito, naka-connect. Etong mga to, naka-connect yan dito. Yan. So, ano to? Etong nasa taas, saan papunta tong nasa taas na to? Ito siya. So, papunta siya dito. So, ito guys, nasa battery. Positive. Okay, so ito ay PNP or P-channel. Okay? Kasi nakalagay dito is Q. So, pwede itong MOSFET or pwedeng BJT na transistor. Okay? So, ito, tsaka to, yung switch niyan. So, ito, kailangan malaman natin kung saan papunta to. So, ayun. So, ito, tsaka ayun, may butas. So, dito sa kabila, ayun. Yung trace niya guys, kung nakita nyo, ayun. Punta sa may negative. Pero ang weird niya. Kasi, bakit siya papunta doon? As a negative. So, positive to. Tapos, papunta siya dito. Ano? Ayun guys, oh. Papunta siya dito as negative. Diba? Diba? Ang galing, no? Ang weird. Ang weird naman nun. Parang may mali yata dito. Pero tama naman to. Yun yung positive niya eh. Kakaiba. Wala naman mali sa trace. Tama naman tong trace na to. Diba? Doon siya galing. Ayun o. Ayun o. Doon siya galing. Positive siya galing pero negative siya pumunta. By the way guys, so next dito na tayo sa may lugar na to. So ito positive. So nandito sa ilalim. Sa ilalim yung connection nito. So nandito siya at kung nakita nyo guys yung trace. Ito, yan. So nandito sa may mga capacitor bank. So ito ay positive. At sigurado to ay ano nga na to number to? Hindi ko na makita yung number MT7282. Hindi ko na guys kano mapakita pero ayan siguro. Ayan o. Hindi siya makita. Lagyan natin siya ng thermal paste. Kulay puti. Para kitang kita agad yung kung ano yung kakalabasan niya.
Ayan guys, so lumabas na siya. MT7282. So yan, tama ako. Ano to guys? LED driver. Ayan. So ito pindutan. Ito papunta niya. Ito. So pumunta sa kabila. Pumunta dito. Tapos bumalik dito sa taas. Ito siya guys. So ito yung nagtitrigger ng 20 seconds. So siya yung nagtitrigger ng 20 seconds guys. So ibig sabihin ito ay timer IC. Pero 6 pins lang siya guys. 6 pins. Ayan o. Low voltage. Charger. Driver, LED driver. Tapos ito yung 20 seconds delay para mag-off. So may capacitor siya rito. So sigurado itong lugar na to guys ay pwede nyo tong anihin. Tag dito. Pwede nyo tong baguhin. Kasi ito guys, pag ito pinush mo, pupunta rito yung ito. Kasi pinapaganon siya dito eh. So, i-charge niya yung capacitor. Okay. So, pwede nyo itong baguhin. So, ayan siya. Ito, R9, pwede baguhin to. Charging current. Ito, sa timing naman to. So, itong dalawang to ay capacitor timing para dito. Tsaka ito naman ay resistor timing para dito. Ayan guys. So, ayan lang guys. Wala na namang bago dito eh. Ano pa ba to? Tatanggal ko ba to? Hindi, feeling ko hindi ko matatanggal to. So, kung matanggal ko man to guys, ito kung matanggal ko man to, lalagyan ko ng thermal paste to kasi feeling ko walang thermal paste eh. Oh. Ayan o, wala siyang thermal paste. So maganda na nai-transfer niya yung init niya sa mismong housing niya kasi it's gonna be acting as his heat sink. Ayan. So ayan guys, so kung nakikita nyo yung galaw nung pag CNC niya, ayan o, yung mga bilog-bilog na yan, oh, CNC kasi yan gumawa nito guys, kaya mahal. Pero kung makakabili kayo ng mas mura dito na ganito rin yung matsura, ay di mas okay. Pero syempre hindi ko makipipilitin na bumili ng ganito. Nagagamit to sa pera din guys eh. Wait lang, kuha ko ng pera. Alam ko meron ako dito yung pang test ko ng bill. Ito. Tingnan natin guys. Ay, ito pala yung pindutan. Ito pala yung pindutan. Pinutin ko muna ito. Ayun ako, may umiilaw oh. Kita nyo guys, ayun ako, may ilaw. Ayun. May umiilaw. Ayun ako, may umiilaw sa pera. So doon pa lang, alam niyo ng legit. Ayan o, diba? So ito pa pwedeng gamitin as ano rin to guys, pang check ng fake na pera na bill. Ayan guys, so ayun lang. So ako nang bahala dito kung paano ko ito ikakabit guys. So kung gusto nyo ang video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, click notification bell button, click all guys. Bye. Peace.